Isang grupo sa kanila ang nagkakagulo na, nagkukunwaring humahanga sa kanyang maalamat na kakayahan, sinusubukan lang humanap ng dahilan para makapagsimula ng gulo. Nagsalita si Jinwoo, "Tito, bakit hindi ka pumasok sa loob kasama ko ng sandali?" Natawa lang si Deo, "Ang tanging sining na na-master ko ay ang mga madadayang paraan. Anong gagawin ng isang matandang Zoro na tulad ko sa lugar na ganito? Mauna ka na, harapin mo sila ng mag-isa at tingnan mo kung ano ang kaya nila." Sa isip ni Jinwoo, gayunpaman, ang hangin ay puno ng pagnanasang pumatay. Ganito pala iyon. Ang pagkakasunod-sunod ba sa mundo ng martial escort ay pinagpapasyahan sa pamamagitan ng dahas pagdating sa pagtiyak ng kinabukasan ng isang ahensya para sa susunod na henerasyon. Mukhang ang hilaw na lakas lamang ang tanging tunay na nakakapagsalita. Ibig bang sabihin nito ay ang aming Shi Family Manor ang tunay na target ng buong palabas na ito? Nagdagdag si Dio ng isang huling bagay. Sa ngayon, punuin mo muna ang iyong tiyan. Kumain ka at makinig ng mabuti. Kailangan ko nang umalis. Kulang na kulang sila ng tao doon. Ang ibang mga lalaki ay agad na pinagdikit ang kanilang mga kamay bilang paggalang. Opo, matandang Panginoon. Ang lahat ay hindi mapigil ang humanga. Sa pagtitipon ng mga pinakamayayamang escort agency, ang piging ay syempre nasa ibang antas. Tila bawat masarap na pagkain mula sa buong Central Plains ay natipon dito, ang nakakalasing na aroma ay pumupuno sa hangin. Hinarap ni Jinwoo ang kanyang yaya at si Jung Malong. "Sige, kumain lang kayo. Huwag kayong mahiya, kailangan ko lang lumayo ng sandali." Sinabihan niya silang manatili lang doon. Habang ang anino ng pusa ay mabilis na sumunod sa kanyang mga sakong, hindi napigilan ng yaya na magtanong sa nag-aalalang boses. "Batang Panginoon, saan ka pupunta?" Sumagot si Jinwoo, "Pupunta ako para makipagkita sa isang tao na kailangan kong makita." Humajekik ang yaya, nagbibiro ang tono. "O baka naman pupunta ka para makita ang iyong sinta." Sandaling natigilan si Jinwoo, nauutol na nagsabi, hindi ganoon iyon." Ngumiti lang ang yaya, tinatapos ang usapan. "Sa huli, sino nga ba ang pwedeng itapat sa ating lady naon?" Gayunpaman, nagtungo si Jinwoo sa isang sulok kung saan ang isang grupo ng mga mayamang batang Panginoon ay nagbubulungan. "Hoy, ano itong gulo?" Ang batang Panginoon ng White Horse Escort ay hinamon ang bata mula sa Chongtong Escort sa isang martial debate. "Hindi ba't parang nambubuli lang siya ng mas maliit? Nabalitaan ko na si Fuan Zhang ay isang lay disciple ng kilalang Kongtong sect." Natigilan si Jinwoo, nagtatanong kung ano ang Chong Escort. Maya-maya, ang mayabang na boses ni Fuan Zhang ay umalangaw sa bulwagan. "Ano ito? Ang matandang iyon at ang paslit mula sa Chong Escort ay talagang nang ahas na tumanggi sa hamon ko." Si Fuan Zhang ito, isa pang binata ang mahinang nagsalita bilang sagot. "Ang martial debate ay nangangailangan ng pahintulot ng dalawang panig. Ang Chong Escort ay may karapatang tumanggi." Ang isa pang agent mula sa escort agency ay sumulong. "Ate, umulong ka. Matagal ko nang hinihintay ang ganitong pagkakataon. Oras na para turuan ko sila ng leksyon na hindi nila malilimutan." Sumagot ang dalaga, "Manatili ka lang kung nasaan ka." Samantala, naisip ni Jinwoo, naroon sila, hindi ba't iyan ang chief at batang chief ng Green Pine Escort Agency? Mukhang makakapanood ako ng magandang palabas. Nagtagpo ang kanilang mga mata, nagliliyab sa hindi maitagong galit. Ang alitan sa White Horse Escort Agency ay malinaw na hindi lang basta sabi-sabi. Dahil doon, humakbang si Jinwoo pasulong. Ipinakilala niya ang kanyang sarili. "Ang pangalan ko ay Jinwoo. Paumanhin sa istorbo, ngunit maaari ko bang makausap ang chief at batang chief ng Green Pine Escort Agency?" Sumagot ang babae, "Ikaw nga, pero sino ka?" Maya-maya, sumigaw si Famon. "Hoy, ikaw dyan, bulag ka ba o ano? Hindi mo ba nakikitang may ginagawa kami? Paano ka nang ahas na makialam?" Galit na sumugod si Pham Nguyenjiang, binalak na maturuan ng leksyon ang estranghero, ngunit ang kanyang kamay ay wala nang nahawakan kundi hangin. Natigilan ang lalaki. Isang tanong ang tumatakbo sa kanyang isipan. Sino ang taong ito? Ang bilis ng pagkilos na iyon ay hindi pangkaraniwan. Siguradong hindi siya karaniwang manlalaban. Ang mga tao sa paligid ay agad na nagbulungan. "Teka muna, ang teknik na iyon, maaari kayang iyon ang Rending Dragon. Ang Thunderous Tiger na mag-isang nagpabagsak sa Black Crow Fortress Gang. Batang Panginoong Jinwoo, siya nga ba talaga iyon?" Naramdaman ni Pham W. Jiang ang panlalamig ng kanyang dugo nang marinig ang pangalan. Nag-isip siya ng mabilis. Ang Sheikh Clan.
Huwag mong sabihin siya ang Jinwoo na iyon. Ngumiti si Jinwoo, ang tono ay tila kalmado. Paumanhin, masyadong biglaan ang ginawa ko. Ako si Jinwoo at hindi ko pa nakukuha ang karangalang malaman ang pangalan ng batang Panginoon. Pinagmalaki ni Pham Wing Jiang ang kanyang dibdib at nagdeklara, ako si Pham W. Jiang, ang batang chief ng White Horse Escort Agency. Isang bahagyang ngisi ang gumuhit sa labi ni Jinwoo. Ang White Horse Escort Agency, kamo. Mukhang pinagtagpo tayo ng tadhana, mga kaaway. Agad na nagkagulo ang mga tao sa kanyang sinabi. Kaaway, anong kwento niyan, kapatid? Masyado ka na palang huli sa balita. Ang White Horse Escort Agency ang nakipagsabuatan sa Black Crow Fortress, nandaraya sa likod ng FunCon. Di ba, nabalitaan ko na naging malala na ang sitwasyon kaya kinailangan pang mamagitan ng Kungzong sect. Isang malaking kahihiyan sa mundo ng martial arts. Umungal sa galit si Pham Yu at Jiang. Kayo ay wala kundi isang grupo ng mga chismosong hanggal. Tinuwanan lang sila ni Jinwoo. At heto ka pa, humihingi ng patas na laban. Ang akala ko ay ang batang chief dito ay magaling lamang sa paglulunsad ng mga patraidor na atake mula sa dilim. Nautol si Pham Yu and Jiang. Ikaw, anong ibig mong sabihin doon? Ang boses ni Jinwoo ay naging kasing lamig ng yelo sa kanyang sagot. O dahil ba wala kang bayag na harapin ang aking Fun Clan ng harapan? Kaya ikaw pala ang nanggugulo sa mga tauhan ng aking Pham Phong Escort Agency. Ang boses ni Pham Nguyen Jiang ay umalangaw-ngaw, nagkukunwaring naghahanap ng hustisya. Ginoo, hindi mo ba naiisip na ang iyong mga salita ay lumalampas na sa linya? Sumagot siya, kaya alam mo pala ang pakiramdam nga insulto. Mayroon ka pa palang tinatawag na dangal. Meron ba? Ang mga mata ni Pham Nguyen Jiang ay tumitig ng matalim kay Jinwoo at isang matinding pagnanasang pumatay ang sumabog mula sa dalawang lalaki, nagbabanggaan sa hangin habang ang kanyang mga kamao ay nakakuyong hanggang sa mamuti ang kanyang mga buko. Isang sigaw ang umaalingaw sa kanyang isipan. Ang orihinal na plano ay humanap ng madaling target para gawing halimbawa, hindi ang bumangga ng direkta sa nakakairitang bastos na ito. Jinwoo, ang pangalang iyon ang sumisira sa lahat. Sa isang iglap, nagdesisyon si Pham Nguyen Jiang. Sige, dahil nandito na rin lang tayo, kailangan ko na lang mag-adjust. Bigla siyang nagpakita ng isang mapanlinlang at magalang na ngiti, ang kanyang boses ay naging mahinahon. Kung gayon, iniisip ko, papayag kaya ang batang Panginoon na biyayaan ang abang ito ng isa o dalawang payo, tanong niya, nagpaplano na agad, wala kang kwentong paslit, sumasakay lang sa kasikatan ng Heavy Punk Clan para sumikat. Ang kailangan ko lang gawin ay pabagsakin ka, at ang lahat ng kasikatang iyon ay mapapasakin na. Sa harap ng hamon, bahagyang ngumisi ng may paghamak si Jinwoo, nag-aalok ng mga payo. Ang ganyang bagay ay karaniwang epektibo lamang sa pagitan ng mga may magkaparehong antas ng galing. At sa tingin ko, natatakot ako na hindi ako kwalipikadong magturo ng anuman sa batang Panginoong Pham. Nagdilim ang mukha ni Pham Jiang, maririnig ang pagngangalit ng kanyang mga ngipin. Ginagawa mo ba akong tanga? Sumagot si Jinwoo nang may perpektong kalmado. Siyempre hindi. Hindi ko gagawin iyon. Sadyang tingin ko lang ay ang iyong antas ay hindi angkop para sa aking pagtuturo. Paano kung ganito na lang? Magkaroon tayo ng tunggalian para malaman kung sino ang mas magaling. Anong say mo? Umungol si Pham W. Jiang. Isang duel sa akin. Umaasa ako na hindi mo planong tawagin ang Heavy Penglan para iligtas ka na naman sa pagkakataong ito. Matatag ang sagot ni Jinwoo. Siyempre hindi. Sa panig ko, ang batang Panginoon ng Thon Escort Agency ang aakyat sa entablado. Sa kanyang mga salita, ang mga tao sa likuran niya ay napasinghap sa gulat. Ang duel ay magaganap sa huling araw ng Grand Tournament. Pagpapatuloy niya, hindi nababahala sa kanilang reaksyon. Iyan ay, siyempre, kung papayag ang mga batang Panginoon ng parehong Thon Escort Agency at ng White Horse Escort Agency rito. Matapos sabihin ang kanyang bahagi, hinarap ni Jinwoo ang dalawa niyang kasama sa likuran. Maayos lang ba kayong dalawa? Paumanhin sa aking pagiging mapangahas. Agad na nagsalita ang binata. Walang problema, tinatanggap ko ang hamon na ito. Ang babae sa tabi niya ay mabilis na sumingit. Tuluan, isang malakas na tawa ang kumawala kay Pham Wing Jiang. Kaya balak ni Batang Panginoon na itaya ang sarili niyang reputasyon sa Thon Escort Agency. Mukhang maganda ang deal na ito para sa akin. Pero ikaw ang dapat mag-isip ng mabuti rito. Pinutol siya ni Jinwoo, ang boses ay parang yelo.
Kung gayon, tigilan na natin ang mga walang kwentong salita. Ang huling araw ng tournament dito mismo. Tatapusin natin ito ng minsanan. Umungol si Pham Jian, ang boses ay mababa at nananakot. May kasunduan na tayo, subukan mong umurong at pagsisisihan mo ito. Isa itong sumpaan ng buhay at kamatayan. Isang hindi mababasag na panata na ngayon ay tumalikod na siya, nagtatapon ng huling insulto habang paalis. Anong laking kamangmangan? Pinag-uusapan ng gustong mamatay. Isang walang pangalang basura mula sa kahabag-habag na tanong escort agency na iyon ang talagang nag-iisip na kaya niyang maging karibal ko, ha? Ang hanggal ay naglalakad patungo sa sarili niyang libingan, puno ng nakakaasar na kasiyahan. Nagyayabang na pumasok sa loob si Pham Winjiang, iniwan ang kapatid ni Chuluan na natulala, at hinarap si Jinwoo. Hoy, ano sa tingin mo ang ginagawa mo? Ang itapat ang maalamat na si Pham W. Jiang mula sa White Horse Escort Agency laban sa kapatid kong si Chuan, ito ay ganap na kabaliwan. Hinarap lang siya ni Jinwoo, ang kanyang tingin ay perpektong kalmado, walang pinapakitang emosyon. Naiintindihan ko ang iyong gulat, pero baka ikaw ang minamaliit ang sarili mong kapatid. Ang kanyang mga salita ay nag-iwan sa magkapatid na tulala, walang masabi, nagpatuloy siya, ang kanyang boses ay walang iniwang puwang para sa pagdududa. Ginagarantiya ko, ang kapatid mo ang mananalo. Sa sandaling bumalik siya sa kanyang upuan, may iba pang nagrereklamo sa kanya. Hindi ko talaga maisip kung ano ang iniisip ni Master. Bakit sa dinami-rami ay ang batang iyon ang pinili niya? Samantala, si Chuan ay tila lumulutang sa hangin at lubos na nagagalak na ang isang master na. Tulad ni Jinwoo ay nagtiwala sa kanya. Bulalas niya ng may pananibik. Siguradong nakita niya ang aking nakatagong potensyal. Kumunat ang noo ng kanyang kapatid. Hoy, huwag mong sabihing starstruck ka na. Babala niya, kaya mabilis na nagpaliwanag si Chuan. Hindi ganoon iyon. Tingin ko lang ay isa itong once in a lifetime na pagkakataon na matuto mula sa isang tunay na master. Pero inirapan lang siya ng kanyang kapatid, kumbinsidong ang lalaki ay puro salita lang at walang gawa. At paniniwalaan mo na lang ang lahat ng sasabihin niya ng ganoon-ganoon lang. Matatag ang paninindigan ni Chuluan. Naniniwala ako sa kanya. Maya-maya, isang boses ang pumailan lang mula sa labas. Paumanhin sa istorbo. Mayroon bang narito mula sa Thong Escort Agency? Naparito ako sa ngalan ni Master Thick. Ang lalaking pumasok ay bahagyang yumukod. Ang pangalan ko ay Trin Malong. Ipinadala ako para ihatid kayong dalawa. Nagkatinginan ng magkapatid. Ang kanilang isipan ay puno ng mga katanungan. Bakit biglang magkakaroon ng interes si Master sa kanila? Maaari kaya, interesado siya sa akin, o sinusubukan niya kaming gamitin bilang pain para pabagsakin ang White Horse Escort Agency. Hindi pwedeng ganoon. Kung iyon ang layunin niya, sapat na ang lakas niya para gawin iyon ng mag-isa. Bakit siya magsusugal sa isang hindi kilalang tulad ni Chuluan? Sa kanilang pagdating, nagsalita si Trin Maong nang may formal na paggalang. Mangyaring pumasok sa loob. Naghihintay na sa kanila si Jinwoo, at sinenyasan niya silang maupo sa mga bakanteng upuan. May kailangan tayong pag-usapan. Ang atmosfera sa silid ay agad na naging mabigat sa tensyon. Ang dalawang magkapatid ay yumuko na lamang at naghintay. Ang abang ito ay si Chuluan, Vice Master ng Asherpine Escort Agency. At ito ang batang mistress. Zhou ang mahal na anak ng Master. Sinagot ng batang Panginoon ang kilos nila, casual ang tono. Ako si Jinwoo, ang master ng Chok Family Villa. Nang marinig ito, nagsalita si Dao. Ang dalagang ito ay lubos na nagpapasalamat sa iyong tulong sa aming escort agency, batang Panginoon. Ngunit may isang tanong pa ring bumabagabag sa aking puso. Maaari ko bang itanong? Malakas na tumawa si Jinwoo na tila ba inaasahan na niya ang mismong tanong na iyon. Alam kong ang batang mistress ay magkakaroon ng mga duda sa mapanganib na mundong ito ng martial arts. Isang pabor na walang malinaw na dahilan. Mahirap talagang paniwalaan, hindi ba? Pero paano kung sabihin ko sa iyo na ito ay isang utang na loob mula sa nakaraang buhay? Paniniwalaan mo ba ako? Malinaw niyang ipinaliwanag. Hindi ako ang tumutulong sa inyo. Sa halip, kumikilos ako sa ngalan ng isang ninuno para bayaran ang isang malalim na utang na loob sa Asherpine Escort Agency. Noong panahong iyon, ako ay isang lalaking hamak na mas mahina kaysa sa Jinwoo ng buhay na ito. Ang aking katawan ay wasak, hinihila ang sarili sa isang bundok na nababalot ng nyebe sa gitna ng nakakanginig na lamig ng taglamig. Nakabaon ako sa makapal na kumot ng nyebe, ang aking hininga ay mas malamig pa sa isang bangkay.
Ang aking mga binti at braso ay nanigas na, hindi na may galaw. Ang tanging kaya ko lang gawin ay humiga doon, sumusuko sa tadhana, naghihintay para sa aking susunod na buhay. Biglang, isang malakas na sigaw ang umalangaw mula sa malayo. May tao rito, bilasan niyo, dalhin ang mga pampainit. Magsindi ng apoy, magpakulo ng tubig. Ang dating master mismo ng Asherpine Escort Agency ang nakahanap sa akin habang nasa isang escort mission at humila sa akin pabalik mula sa pintuan ng kamatayan. Ang mga tauhan niya ay binigyan lang ako ng isang dakot ng malamig na kanin. Pero sa isang taong nagugutom, mas mahalaga pa iyon kaysa sa anumang piging ng hari. Ang kabutihan ng nag-iisang pagkain na iyon. Kahit na dumaan ako sa hindi mabilang at walang katapusang mga buhay, mananatili itong pinakamalinis at pinakamainit na alaala na nakaukit sa kaibuturan ng aking kaluluwa.